Hello mga kapatid, kumusta po kayong lahat? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po ang bawat isa sa inyo? Sa lahat ng mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyo. Walang hanggang pasasalamat po. At lalo na po sa mga nagsusubaybay po at nanonood or nakikinig po sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. At sa mga bago pa lamang na napasilip sa aking channel, please paki-subscribe na din po at pakipindot na rin po ang notification bell para po palagi kayong updated sa aking mga uploads, lalo na po ngayon, sa panahon po ngayon, kailangan po natin, lalo na kung wala tayong pampa-hospital, kailangan po natin ay mag-herbal na lang po, na alam na malay nyo ay nandiyan lamang po sa inyong paligid ng bahay. Okay, ang isi-share ko po sa inyo ngayon mga kapatid ay ang prutas o ang puno ng guyabano. Ito po ay gamot sa lahat ng mga uri ng sakit. Yan. Kilala ang guyabano na isang pinaka-healthy na prutas mga kapatid na maaari nating kainin pampalakas ng ating katawan. Ang iba't ibang bahagi ng mga puno ng guyabano tulad ng dahon, balat, at bunga ay maaring magamit na gamot sa lahat ng uri ng sakit. Ayan, lumalakas na ang ulan. Hindi tumitigil ang ulan mga kapatid. Ano ba yan? Ang dahon ng guyabano ay pwedeng gawing tsaa. Yan, pwede nating inumin, tsaa. Sa panahon ngayon, marami ang mga sakit na lumilitaw o kumakalat mga kapatid. Kaya dapat kung may puno kayo ng guyabano, pumitas na ng dahon at pakuluan. Uminom ng isang tasa 3 times a day. Ang guyabano po sa cancer, nako, napaka-the best po. Ang cancer ay kilala ang guyabano na bilang isang cancer fighting fruit. Ayan, panlaban na ang prutas po ng guyabano ay isang panlaban po ng cancer, na mas malakas po ang guyabano 10 times. Ayan mga kapatid, para sa alam nyo lang kung gaano kabisa na cure sa cancer ang guyabano. 10 times kaysa chemotherapy. Okay po. Nakakatulong ang guyabano na labanan ang cancer cells natin at limitahan ang side effect ng chemotherapy, kasi po ang nagki-chemo po may ano po yan, ang chemotherapy ay may side effect po sa ating katawan yan. Nandiyan na yung nanghihina tayo or marami pong side effect ang chemotherapy. So nalilimitahan ang side effect sa pagkain po ng prutas po ng guyabano. Yan. Ang pag-inom ng pinakuloang dahon at pagkain ng bunga, ayan po, ay makakatulong upang maiwasan ang cancer sa katawan po natin. Or kung mayroon na po tayong cancer, ay yan po ay nakakagamot po, na mas malakas po yan ng 10 times po kaysa po chemotherapy. Ayan po mga kapatid, sana ay inyo po itong pakinggan, kahit na pakinggan nyo lang po. Ako, ginagamit ko po ito kahit wala po akong cancer, iniinom ko po ito. UTI din po, bagamat maraming gamot na herbal para sa mga UTI, kung wala ang mga iba't ibang puno at ito lang may puno kayo sa paligid nyo, may tanim kayong ganito, pwede rin po igamot ito sa may UTI. O, ayan, kung madalas kang hirap sa pag-ihi, gamot sa UTI po ang guyabano. Dahil po ang guyabano ay may vitamin C na makakaalis ng mga harmful bacteria po sa ating daanan ng ihi. Kaya gamot po siya sa UTI. Okay. Sa high blood po mga kapatid, kung tayo ay high blood, ayan, na high blood na kapag may sakit tayo sa bulsa, ayan, o hypertension, ayan mga kapatid. Ang pag-inom ng pinakulong guyabano leaves
ay makakatulong upang makapagpababa ng mataas na presyon natin. Ayan, kaya lang ang pag-inom po, hindi gagawing tubig ha, hindi yung buong maghapon. 3 times a day din po. Ayan. Sa diabetes naman po, bagamat marami din pong pwedeng igamot sa diabetes, kung ito lang din po mayroon kayo, ang puno ng guyabano, sa mga taong may diabetes o may lahi po, kahit wala pa po kayong diabetes, may lahi na po. Ayan. Mahalaga ang pag-inom ng guyabano tea o pinakuluan dahon po ng guyabano. Pwede po kasing gawing tsaa. Kahit wala po kayong sakit na nararamdaman, pwede pong gawing tsaa yan. Ilaga lang po at gawing tsaa. Uminom sa umaga, ganyan, tanghali, hapon, ganon. Ang pinakuluang dahon po ay nagmi-maintain ng ating blood sugar level. Ayan, sa blood sugar level po sa ating katawan. Dahil ito ay nakakatulong po para ibaba ang ating sugar blood nang walang masamang epekto po, nang wala po itong side effect. Ayan po. Sa mga hirap naman pong dumumi, mga kapatid, excuse me, yung may mga constipation dyan, madalas ba na hindi kayo madumi? Ayan, tabi-tabi po. O hindi kayo makadumi araw-araw. Alam nyo ba na ang guyabano tea ay makakatulong, malaking tulong upang makapagdumi po tayo ng regular araw-araw. Dahil po, ang guyabano po ay punong-puno po ng fiber substance na makakatulong upang tayo ay makapagdumi araw-araw. Ayan mga kapatid, kahit ang pagkain lang po ng prutas o paglaga po ng dahon ay pwede po. Ayan. Paano po inumin ang guyabano? Siyempre, ang guyabano leaves, siyempre hindi naman maiinom ang guyabano leaves, mga kapatid, kung walang tubig. Okay. Kumuha po ng dahon ng guyabano at pakuluan po. Ilagay po sa kaserola, hugasan muna po ang dahon, syempre may alikabok, at ilagay po sa kaserola at lagyan po ng tubig. Pakuluan po ng 20 minutes sa mahinang apoy po, hindi yung malakas. Katamtaman lamang po ang apoy. 20 minutes pong papakuluan, dalisayin pong pakuluan. Matapos pakuluan ay isalin o ilagay sa malinis na lalagyan. At uminom po 1 cup 3 times a day bago po kumain. Ayan. Maaari ka din maglagay ng honey kung ayaw po natin ang lasa. Mayroon po kasing ayaw ng mga lasa ng herbal. Pwede pong lagyan ng konting asukal or honey. Kaya mga kapatid, alam nyo ba, ugaliin po natin, lalo na sa panahon ngayon, yung mga virus na yan, ugaliin po natin uminom ng mga herbal. Basta hindi lang yung gagawin na tubig, kung wala naman tayong sakit talaga, pwede lang gawing tsaa. Parang kung gusto mong magkape, ayan, parang nagkakape lang, hindi naman maghahapon 3 times a day, ganyan. Dahil po ang guyabano po ay pinaka-healthing inumin para sa ating kalusugan, mga kapatid. Ayan. At ano pa ba ang mga maaaring gamutin ng guyabano, ng dahon po? Ayan. Sa pagmamanas po, kung may mga manas tayo, bagaman marami pong mga herbal na pwedeng igamot. Kaya lang po, kung yun lamang po ang halaman nyo sa paligid, dyan po ay napakarami pong gamot. Napakarami pong paggamit. Halimbawa po, minamanas po ang paa natin, kapatid, maaari pong itapal ang dahon, idarang po sa apoy, lagyan po ng langis at itapal sa namamagang mga paa, o kaya magpakulo po ng dahon, ibabad po ang mga paa na namamaga, lagyan po natin ng kunting asin upang po sa ganun ang namamagang paa ay unti-unti pong mawala. Ayan. Sa may mga eksema, ganun din po yan. Pwede rin po siya kung puno ng guyabano lang ang mayroon kayo. Sa may mga eksema, magdidikdik po kayo ng dahon at itapal sa balat ng
eczema. Sa balat po na may kati-kati, ayan. Itatapal po yun, yung dinikdik po na dahon. Ayan. Sa may mga lalo na po sa probinsya po, naku, ito po pasintabi, may mga lisa at kuto. Ayan, pwede rin pong igamot yan. Kahit sa hayop po, pwede rin po yan. Sa tao po, may mga lisa at kuto. Gamit pa din po ang pinaglagaang dahon. Yun po ay ipampaligo. Or magdikdik po din ng dahon, yung katas po nun, ipahid po sa anit ng ulo natin. Yan. Yung katas po ng bunga din ng guyabano. Pwede rin pong ibabad sa ulo, parang yung langis po. Ayan, pwede po siyang ilagay sa ulo, ibabad po bago po maligo. Ayan, pampaalis po yan ng lisa at kuto. Ayan. Sa diabetes po mga kapatid, ugat, balat, dahon, pakuluan. Ayan, pakuluan po yun pag sama-samahin. At uminom ng 1 tasa bago kumain po. Sa cancer, may ilang pag-aaral po na isinagawa ng mga nagpatunay na mabisa ang katas ng bunga ng guyabano. Ayan, yung katas po ng bunga ng guyabano, o mismo po ang bunga. Ang palaging pagkain po ng guyabano, ng prutas po ng guyabano, ay pinipigil po nito ang pagkalat ng cancer cells sa ating katawan. Ayan po mga kapatid. Kaya po ngayon ang guyabano po ngayon, yung dahon po ay binibili per kilo. Kaya yung dito sa bundok mayroon pong mga nag-iipon po ng guyabano dahon na nalalagas na po yung guyabano nila. Kasi po 20 pesos lang naman po eh. Ako hindi ko na po ibibenta yung akin. 20 pesos po ang 1 kilong dahon binibili po nila. Kasi po, gamot po yan sa cancer at sa maraming uri ng sakit po sa ating katawan, gamot din po yan. Mga kapatid, maraming salamat po sa pakikinig po. Pakikinig po ninyo. Salamat po sa pagtangkilik sa aking YouTube channel. Ayan, magsa-shoutout po ako. Shoutout po sa iyo, Madam Cathy is closer. Sana po ako ay pala rin sa inyong patimpalak, sa inyong parapol. At kailangan ko rin po yan. Mga legit na mutya. Ayan po. Ma'am Babes Ngoyen, Ma'am Amor Miranda, Mary Jane Alberto, Ria Parola, Jenaline Sigwa, John Flamenco, Steve R, Alfredo Baisan, bibilisan ko na lang po. Galser Pilacan, Carlito Arguta, Maestro Jess Gupitisos, ayan, shout out sa inyo mga kapatid. Rudy Agner, alias Alagad ni Kalanchaw, Iglesia del Espiritu Santo Torno, ayan, shout out sa inyo mga bro. Don Kulangot, Kumbati General, Nato Ibo, hintay-hintay ka lang bro. Carlito Olivas, Sputnik Kusa, Name is Vlog, Joseph Kaatik, ayan, bro Kaatik, huwat lang pod kayo, wala patay kuan budget ba? Huwat lang. Jeepers Channel, Gal Alvoro, Musicanismo, Ray Abeo Channel, ayan, Sir Ray, shout out po sa inyo. Salvador Salmin Vlogs, Arlene Villanueva, Argent Track, shout out po sa inyo at sa family nyo. Girlies Vlogs, Merlita Samson, Babes Cortez, Secreto ni Bruno, Art with Chi, Chan Paul Bautista, Annalisa Naldo, ayan, shout out sa inyo. Magnitong Kaibigan, Larry Panarigan, Johnny Cherna, Linda Saino, Adolfo Valeria, Anthony Esquilon Alcala, Mr. Diato, Divina Story, Papaton, shout out po Papaton, Biz TV, She's Cat, Kyle Hunting Mucha, Andrews Vlogs, Lolo Sapunso, F. Jocelyn Dandoy Salvo, at Andions, AAG TV, shoutout po sa inyo. Batuhinay TV, My Next Vlog, Parihong Pobre, Pasaherong Pobre, Swerte Cooking, ayan, mga cooking na yan, nakakagutom. Pakats Adventures, B-Boy The Assis,
Iboy Mucha. Yung iba po, hindi ko pa po nasisilip, hindi ko pa po nasusulat. Pasensya na kung hindi po kayo na-shoutout. Shoutout po sa inyong lahat, mga kapatid. Maraming salamat sa